Kinondena ng ilang senador ang tila pang-aabuso ng ilang kumpanya ng langis sa harap ng malaking pagtaas ng presyo ng petrolyo. Kaya naman giit ni Senador Panfilo Lacson sa publiko, i-report ang mga maagang nagtaas ng petrolyo o di kaya'y nang iipit ng supply. Si Luisa Erispe sa sentro ng balita. Mahigpit na ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga ahensya ng gobyerno na bantayang mabuti at agarang tumugon sa anumang epekto ng posibleng krisis sa Middle East. Ayon kay Palace Press Officer Yuse Claire Castro, nais ni Pangulong Marcos Jr. maging handa sa anumang sitwasyon at huwag magpakakampante. May marching order pa nga ang presidente na bumuo ng mga plano at ipatupad ang mga ito para maibsan ang pasani ng mga Pilipino. Kabilang na dito ang whole of government na pagbabantay sa mga gas station sa napipintong taas presyo ng langis. Kaya naman pinaigting pa ng DOE, DILG at PNP ang pagbabantay at pag-iinspeksyon sa mga gas station para mapigilan ang hoarding, profiteering at supply manipulation. Pero si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, hinimok ang publiko na derechahan ng isumbong ang mga gasolinahang agarang nagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Lacson, pwedeng kasuhan ang mga ito lalo na't bukas pa dapat ang taas presyo. Pwede naman sa PNP o LGU rektang magsumbong dahil may utos na ang DOE para sa paghahain ng kasong kriminal at administratibo laban sa operators na lumalabag. Si Senator Sherwin Gatchalian naman, kinokondena ang umano'y garapalang taas presyo ng ilang gasolinahan tulad na lamang ng isang independent player na nagtaas agad ng presyo ng 105 kada litro sa diesel at 90 pesos naman kada litro sa gasolina. Malinaw na pinahihirapan lang nito ang mga tsuper, manggagawa at ordinaryong mga Pilipino. Kaya naman nanawagan ng senador sa DOE, imbestigahan ang ganitong gawain para matukoy kung pananamantala ba o totoong presyo ng langis ang ipinatutupad ng oil companies. Samantala si Senator Francis Escudero naman, pabor sa pagpapatupad ng Malacanang ng 4-day workweek sa ilang opisina ng gobyerno. Hinimok din niya ang pribadong sektor na makiisa at kung hindi 4 na araw ay magpatupad ng staggered work hours para makatulong na hindi lumala ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis sa bansa. Ayon sa senador, kung tutulong ang pribadong sektor, bababa ang transportation demand, operating costs at pati mga manggagawa gagaan din ang bulsa sa gastusin mula sa epekto ng taas presyo. Kung pagbabasihan din raw ang pag-aaral ng JICA o Japan International Cooperation Agency, 3.5 billion pesos ang nawawala sa ekonomiya kada araw dahil sa traffic. Kaya kung magiging flexible ang pasok ng mga kumpanya, lalo na sa Makati at BGC, mababawasan nito ang traffic sa Metro Manila. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.